kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kaniyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipinahayag sa mga hintilang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May panukala ang Diyos na hindi alam noong unang panahon, ngunit sa ating panahon ngayon ay pinaalam na sa atin, sabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Hindi ito alam noong una kasi hindi pa handa ang mga tao. Kaya para itong isang lihim sa kanila. Ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. May bahagi din sila ng iisang katawan ni Kristo at kahati sa pangako ng Diyos mula pa kay Abraham dahil kay Hesus Kristo. Ang akala noon na ang mga Hudyo lang ang tagapagmana ng mga pagpapala ng Diyos na ibinigay niya kay Abraham. Sila lang ang makakakilala sa iisang Diyos. Sila lang ang makatatanggap ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos. Ang mga Hudyo lang kasi ang bayan ng Diyos. Hindi. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Ang mga Hudyo lang ang tulay na makarating ito sa lahat. Si Pablo ang binigyan ng Diyos ng misyon na ipahayag ito
ang hiwagang ito sa mga hintil kahit na hindi siya karapat-dapat. Siguro siya ay tagapagpahiwatig ng kagandahang loob ng Diyos kasi siya mismo ay nakaranas ng kagandahang loob na ito. Inuusig niya ang simbahan. Makasalanan siya, pero kinahabagan pa rin siya ng Diyos. Kaya siya na ang nagsasabi sa mga hintil, hindi man kayo karapat-dapat, hindi man ninyo kilala ang iisang Diyos, kinahahabagan niya kayo. Manalig na kayo sa Kanya. Dahil sa ating pakikisa kay Kristo at dahil sa ating pananalig sa Kanya, makalalapit na tayo sa Diyos na may panatag na kalooban. Sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Makalalapit lamang tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Kaya kapag tinatanggap natin siya, tinatanggap natin ang Diyos Ama. Si Jesus ang paraan patungo sa Diyos Ama. Kaya palaging hinikayat ni San Pablo ang mga hintil na tanggapin na si Jesus. Maniwala na sila sa Kanya. Sa ganitong paraan, makalalapit sila sa Diyos at matatanggap nila ang lahat ng mga pangako niya sa Kanyang bayang Israel. Magiging bahagi na rin sila kahit na sila ay galing sa mga hintil sa isang bayan ng Diyos na hindi nila kilala ang Diyos. Ngunit ngayon, iisang bayan na lang sila. Hindi na sila kaiba sa mga Hudyo sa mata ng Diyos. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat hanggang sa ating panahon ngayon. Si Jesus ang susi ng ating kaligtasan at ng ating kabanalan. Tanggapin natin siya. Sundin natin ang mga salita niya. Gayahin natin siya. Yan ang pagiging Kristiyano. San Pablo, ikaw ang binigyan ng misyon na ipahayag ang kaligtasan ng mga hintil sa pamamagitan ng pagtanggap nila kay Jesus. Ipagdasal mo kami ngayon na pagsikapan din naman namin na ipahayag si Jesus at sikapin namin maging malapit sa Kanya sapagkat siya lang ang makapag-iisa sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.